Yo! Fact boys, fact girls, anong lagay? Napansin mo ba to? Kapag may 1,000 ka sa wallet, parang ang tagal bago mo siya galawin. Pero pag nabaryahan na, naging tig 100, tig 50, tig 20, parang biglang, puff, wala na. Hindi naman nagmahal ang bilihin overnight, hindi rin lumiit ang value ng pera mo. So, bakit parang mas mabilis siyang maubos kapag nabaryahan na? May sagot dyan, at hindi lang ito simpleng kawalan ng disiplina. Sa behavioral economics, may tinatawag na denomination effect. Sa mga eksperimento, mas nagdadalawang isip ang tao gumastos kapag malaki at buo ang hawak niyang pera. Mas mahirap pakawalan ng isang 1,000 peso bill kaysa 10 tig 100, even if parehong 1,000 lang yan. Bakit? Kasi mas ramdam mo ang pagkawala kapag buo. Isang piraso lang pero malaki, parang isang bagsakang bawas. Pero kapag tig 100 o tig 50, pakiramdam mo pa isa-isa lang, hindi ganon kabigat sa emosyon. Diyan pumapasok ang tinatawag na pain of paying. Totoo yan, may maliit na kirot talaga sa utak tuwing gumagastos tayo. Ayon sa consumer psychology research, mas mataas ang pain kapag cash ang bayad kumpara sa card o e-wallet. At kahit sa cash, mas masakit kapag malaking bilang inaabot mo. Kaya minsan kapag 1,000 ang hawak mo, parang may pumipigil pa na puwersa eh. Pero kapag puro barya o maliliit na bills, mas madali siyang bitawan. May isa pa, mental accounting. Ugali ng utak natin na lagyan ng label ang pera. Halimbawa, kapag may bonus ka, minsan mas mabilis mo siyang gastusin kasi hindi siya part ng regular sweldo sa isip mo. Ganon din sa sukli. Kapag nabaryahan ng pera mo, minsan ang tingin mo dyan parang extra na lang. Hindi na siya mukhang seryosong budget, parang tira na lang, panukli, pang merienda, ganyan. Isipin mo, bumili ka ng worth 850 pesos. Nagbayad ka ng 1,000. Yung 150 na sukli, kadalasan hindi mo na siya mentally ibinabalik sa dating 1,000. Hindi mo na siya iniisip na parte pa rin ng pera mo. Kaya, mas madali siyang maipambili ng tubig, snack, load, hanggang sa unti-unti, wala na. May epekto rin ang itsura at ayos ng pera. Ang malalaking bills mas salient o mas kapansin-pansin sa mata. Kapag binuksan mo wallet mo at may isang buo at malinis na 1,000, kita agad, malinaw, may pera ka. Pero kung puro tig 20 at tig 10 na coins, parang kalat-kalat. Kailangan mo pang bilangin para malaman total. At aminin natin, kadalasan hindi na natin binibilang isa-isa. Tansya-tansya na lang. May tinatawag ding small transaction effect. Kapag maliit ang halaga ng bawat labas ng pera, 20 dito, 30 doon, hindi siya nagtitrigger ng malalim na pag-iisip kung kailangan mo ba talaga. Pero kung isang bagsakang 500 pesos ang ilalabas mo, mapapaisip ka talaga, sure ba ako dito? Iba ang pakiramdam ng paisa-isa kumpara sa isang bagsakan. At alam mo ba, kaya maraming presyo ang nagtatapos sa 9, like 99 o 199, hindi lang dahil mas mura pakinggan. May psychological effect yan. Mas mukhang maliit ang unang digit at mas madalas kang maglalabas ng mas maliit na bills at coins. Mas magaan sa pakiramdam kumpara sa eksaktong 200. Dagdag pa dyan ang frequency ng tukso. Kapag nabaryahan ng pera mo, mas marami kang pagkakataong gumastos. Bawat maliit na halaga sa bulsa mo bumubulong. Gastusin mo na ako. Pili ka na. Isa lang naman. May mga eksperimento rin na nagpapakita na kapag pinapili ang mga tao kung gusto nilang hawakan ng isang malaking bill o katumbas nito sa maliliit na denomination, mas pinipili ng mga gustong mag-ipon ang malaking bill. Bakit? Kasi alam nilang mas mahirap gastusin. Parang built-in protection laban sa impulse buying. Interesting din to. Sa ilang pag-aaral, mas malaki ang chance na itabi o isave ang malaking denomination kumpara sa maliit. Kaya may mga tao na sinasadya talagang huwag magpabarya kapag gusto nilang makontrol ang kanilang gastos. Hindi dahil maarte sila, kundi dahil alam nilang may epekto ang format ng pera sa behavior nila. Well, sa huli, hindi naman nagbago ang value ng pera mo nung nabaryahan siya. Pero, nagbago ang paraan ng pagtingin ng utak mo. Hati-hati na siya, mas madaling gastusin. At dahil hindi mo masyadong nararamdaman, mas mabilis siyang mauubos. Kaya sa susunod na magtaka ka kung bakit parang ang bilis maubos ng pera mo pagkatapos mong magpabarya, tandaan mo, hindi lang wallet mo ang gumagalaw, pati utak mo, tahimik na nakikialam sa bawat 20, bawat 50, bawat sukli na akala mo maliit lang.
Comment mo nga sa baba kung may secret bill ka rin sa wallet o kaya sa likod ng cellphone na kahit anong mangyari ayaw mong galawin o ipabarya. Ako po si Maya at ito po ang Factio Daily. Pambihirang kaalaman araw-araw. Mga sikretong nakatago sa mga kwentong pambihira. Sumubaybay, subscribe Factio Daily. Fact, science, and history. Factio Daily. Legends, what ifs, and mystery. Factio Daily. Bawat araw bagong discovery. Sumubaybay